Hi everyone, it's Jana. Hi everyone, it's Shanna. Hi everyone, this is Princess. And we are the The Unmuted Unmuted Girls. Girls! Magsasabay sa... Feeling ko magsasabay-sabay this time. Oh, Okay, that's good. Kumusta naman kayo? okay lang, Okay medyo stress sa naman. work. Pero carry Okay. lang. Ang holiday ngayon sa Pinas. Anong Ewan ko, holiday? Ay, dito din po, di ba holiday. hindi ba holidays sa inyo, Sa Princess? sa Muslim, parang meron silang occasion ngayon. Hindi ba Mm-mm. parang start ng Ramadan or something? Oo, parang ganon. Yes. Mm. Yes. Okay, well, actually, for today's episode, ano muna tayo? Kumbaga, alis muna tayo sa mga boys. Kasi parang for the first two episodes natin, it's all about guys. Like yung red flags, paano ma-in love, ganyan. But let's touch on naman yung other side ng relationship natin. So, more on the friendship side naman tayo. So, Gio! for today's episode, of course, we want to tackle about friendship breakups. So, yung ano ba, mas masakit pa ba sa love life pag friendship na ang humamon sa atin. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Like kayo, for example, have you ever had a friendship breakup na mas tinamaan pa kayo kesa sa boyfriend nyo or sa jowa nyo? Parang before, oo, masakit yung friendship talaga. Nung medyo ano pa ako ha, medyo bata-bata pa, yung tipong parang hindi pa ako Mm. interested sa mga guys. Kumbaga parang ano pa ako, more on friendship talaga. Kasi Oo. mas maganda din naman talaga na may kaibigan ka. And mga mabarkada din kasi ako before, lalo na nung high school, dito lang Mm. college, siguro parang diyan lang nag-start yung um, ma lumiit yung circle ko. Kasi syempre more Mm. on focus na tayo sa life natin. At mas lalo pa nga yung nagwo-work na ako. Hindi na ako ganun kabarkada. People come and go. Na before talaga hurt na hurt ako kasi wala lang, gusto ko talaga na may kaibigan ako. Kaya for me, kung titimbangin ko, mas masakit din talaga ang So, paano na yung breakup naging ng friend. breakup nyo? So, paano kayo nag-break? Before kasi madam, marami akong mga tinuring talaga na best friends. Kasi 'di ba 'pag Mm. sinabi nating best friend, talagang ano lang, kayo lang talaga as in yung sisterette Mm. talaga kayo. Marami na rin akong mga tinuring na best friends. Pero yun nga, Mm. um, siguro mas masakit siya for me kasi parang sinishare niyo na kasi yung buong life niyo, eh. Kumbaga Mm. wala kayong intimate label, pero may deeper connection kayong dalawa, eh. Kumbaga let's say yun nga nagse-share kayo ng mga Agree. secrets niyo, ng mga Mm. kwento niyo sa buhay. So, para sa'kin kapag nawala sa'kin yung gano'ng tao, yung gano'ng friendship, masakit kasi na-share mo na sa kanya lahat, eh. Mm. 'Di ba? Na-share mo na sa kanya yung mga secrets mo. Alam niya na yung baho niyo sa isa't isa. Kaya for me, oo, masakit. Sa Compare akin dun kasi sa mga parang kay Jana, pag hindi na kami friends, parang feeling ko, life and death situation siya. May Mm. magkakaroon ng patong sa ulo ko. May Oo. nalalaman. Ganun kami. Kasi marami nang nalalaman. Or siguro yung masakit doon, yung siya kasi yung tao na lagi mong tinatakbuhan, through high Hmm. and lows, tapos nag-break kayo, gano'n. Mm. So, ikaw, Shena, nakipag-break ka na ba sa friend mo? Oo. Siguro yung major, parang sinabi nga ni Ses, parang nung elementary, high school, college, may group Grabe, of friends ka. Elementary, sinabing elementary. elementary. Grabe na yung value sa friendship ng elementary. Although may friends ako since pinakamatagal ko ng friend, yung as in close pa rin hanggang ngayon, grade 3. Grade 3 ko Hmm. pa siya kaibigan. Dalawa sila. Pero yung parang siguro yung kung kailan nagkaroon ng friendship breakup is, ano na ako nun, working na ako.
Tapos yung isa, kilala ko siya since high school. So, medyo masakit kasi nga as a person na, pero ano, teka, so as a person na um, ang love language is acts of service. Parang Mm-mm. nagpuhunan ka kasi ng pagod. Yung tipong sa call center pa ako nagwo-work noon na night shift. Tapos, yung isa pupunta siya sa bahay or imi-meet ko siya after shift. Tapos pupunta siya sa bahay. Tapos yung Ah, tipong halos walang tulog. Yung gano'ng effort ka talaga mm, para sa kanya. So, sobrang mm, lala nung naging friendship breakup na yun. Ang dami ko naging realizations after. Parang sa kanya ko na-realize dahil doon, parang I saw how much I was giving part of myself to other people, how much I'm like helping other people, na-realize ko, ay, trauma response pala siya, parang ganun. So, masakit mm, kasi ang dami mong investment dun sa tao, tapos, ganun yung balik sa'yo. So, parang, ano, medyo hindi kasi maganda. So, parang ganun, nagganon yung balik sa'yo. So, para sa akin, mas masakit pa kaysa sa jowa. Kasi, parang mm. yung emotional investment mo kasi sa jowa mo, parang medyo, ano parang may nakikita kang back and forth, pero parang dun kasi parang nakita mo na, siguro may back and forth, pero parang na-realize mo na kung gaano ka naubos. So, yun yung masakit na Mm. part. Siguro yung masakit din na part na yun, usually kasi yung friends natin, sila yung mas matagal din nating nakakasama over jowa. True. Mm. So, kaya yung foundation talaga malala. So, masakit. Ako naman siguro, ah, hindi siguro ako nakipag-break. Talagang nasira na lang siya ng Mm. tuluyan for some reason. Ah, tapos kung mas tinamaan ba ako, siguro yun nasayangan lang ako. Parang ganun, sayang naman. Ang daming memories din, daming Mm-mm. laughters, mas marami yung saya kasi. Kasi 'di ba usually yung friends natin, di naman tayo laging kasama talaga natin sila I mean, I'm speaking for myself na hindi naman ko sila laging kasama sa ay hindi, sa lungkot pala. Laging mga happy memories. Kaya tuloy, Mm. parang masakit siya in a way na lalo na pag naaalala mo yung mga happy memories with them or with that person. So, yun siguro yung masakit na part. Ayun. Pero sa tingin nyo, ano yung mga red flags in friendship? Red flag siguro yung one-sided. Tsaka, Mm. parang Yes. ikaw lang. Actually, Amen. yan yung agad naisip ko. Mm. Mm-mm. Tsaka yung ikaw lang yung nag-e-effort, yung tipong ikaw lang yung laging available for them, ikaw lang yung Yeah. nag-reach out. Ganun ako before yung tipong, ay, hindi ko na nakakausap tong si ano. So, ako yung mag-reach out kapag kailangan nila ng kasama sa labas. Ako talaga, Honda talaga ako. Kahit saan pa tayo magpunta, as long as free ako, o minsan nga kahit hindi free, talagang sumasama ako kahit saan pa yan. So, parang, Proof na kaladkad ka namin sa Hong Kong. di ba, kalad ka rin talaga ako. Kahit dito, kalad ka rin. Oo. Kahit sinong mag-aya sa akin, go lang. Pero yun nga, before, talaga, Honda ako lagi. Kumbaga parang, kahit saan magpunta, go lang. Available ako kapag kailangan mo ako. Tanda ko nun, may kaibigan ako na nag-break sila ng jowa nila. So, kailangan yung nakausap. Ako kahit hindi rin ako okay, parang kailangan ko maging available for them. So, Oh, yeah. kapag hindi ko nakukuha kasi yung same energy, so Mm. parang it's unfair, parang gano'n. So parang sa akin red flag din yung gano'ng, situation. Ayun. True. Siguro, yeah, parang kung emotional aspect yung pag-uusapan, yung talagang one-sided. I feel like that's also my red flag. I mean, yung red flag for me hindi ako yung one-sided. Yung red flag for me, na parang ikaw na lang yung laging nag-reach out, ganyan. Or kaya naman, isa pa palang red flag sa akin, yung mag-reach out lang pag may kailangan. So, Mars. Aw. Umpisahan 'di ba? Not sa necessarily Mars. not necessarily naman parang tangible, ganyan. Mm. Parang
yung ano lang, emotional support nga, yun yung sinasabi ni Princess, na parang ako na lang yung laging nakikinig, ganyan. Tapos pag kinuwentuhan mo na parang, ano na, walang kwenta na yung mga reply, ganyan. Mm. Parang hindi na nakaka-relate, ganyan. So, parang yun yung yung parang sakit sa, sa friendship. Masakit na experience ko yung sa pagiging one-sided, yung magkaharapan kayo. Pag siya nagkakwento, nakababa yung phone mo, or madala ka lang mag-check, kung may sakali lang. Pero siya, pag ikaw na yung nagkakwento, nasa phone siya, harapan na. So parang, Basta ako, Shena, nagda-drive ako, ha? Kaya hindi kita tinitingnan, ha? boss, Kasi matakot baka ka pag ba ako nagkatingin nagka-drive? kayo, Oo, baka mamaya pag tiningnan kita, wala na. Nagigit-git na tayo ng truck sa Commonwealth, nakatingin ka pa sa akin. Diba? Huwag kang magtampo, ha? Charot. Tapos may time pa, agent ako noon. So, tapos parang naghahanap ng OT. So, parang dahil mukha tayong pera, for the go tayo sa OT, 'di ba? So, bawas ng lunch, tapos 1 hour after shift. Tapos sabog na sabog ako noon. Sabog ka sa pagod. Tapos, namatay yung ninang ko. So, for the support ako sa mama ko. Tsaka kasi close ako dun sa ninang ko na yun. So, ako naman, parang ang outlet ko that time, gusto ko lang ng quality time with my friends. Dun yung outlet ko na para mawala yung pagod ko. And at that time, ang available ko na friend, sabihin na natin si A. Si A at saka si B, hindi sila bate. Tapos, di lumabas kami ni A. Lumabas kami na saya-saya. Parang, para sa akin, hindi ko pa siya nare-realize at that time. Pero para sa akin, yung gala namin ni A, yun yung break ko, mental break from the stress of, syempre, working, tapos yung the stress na namatayan ka nga ng somebody important in your life. Na to be fair, hindi ko maalala masyado how my friend B checked out on me or my friend C checked out on me kasi may friend C pa na involved. Pareho pala silang dalawa na involved sa kwentong to. So yun. Tapos, di labas ako with friend A. Si B nagtampo. Si B nagtampo. Kasi, baka daw, in the end, kung magkapilian, I won't use her actual words, kung magkapilian, si A daw ang pipiliin ko. So, parang, hindi ugali ni A magpapili. Ang drama. And I'm like, girl, I just wanna have fun. Tapos, may yung isang incident naman, same week, akala ko, may meet up kami nung isang friend group ko. Inaasahan ko si C, na siya yung kasama ko doon. Sabay kaming mag-grab, papunta, pa uwi, kasi medyo, dibleb yung place. Tapos, tinatanong ko si C, ilang beses ako nag-text kay C, na parang, uy, tuloy ba tayo? Hindi ko alam eh. Eh ako naman, G na G, kasi parang, naghahanap talaga ako ng distraction, pangtanggal ng pagod ko. So, kahit physically pagod ako, basta I'm with people I'm happy with, masaya ako. So, parang nawawala yung pagod. Ganon. Pagpunta ko dun sa lugar yung bahay pa naman, hindi pala that day, next week pa or something. Parang, sabi ko kay si, hindi mo naman ginabi. Nandito na ako, nakakahiya sa kanila. Parang makikidinner na lang ako sa kanila, ganon. Ang text ba naman sa akin ni si, hindi ko naman sinabing pumunta ka dyan eh. Parang, fuck? Wait lang ha. Tapos parang, nung nagka-fall out ako kay B, doon ko na-realize sa mga pangyayari na parang, ay shucks, I'm always present for these people. Pero, for B and C. Pero this time, it's my silent battle. Kasi alam mo yung may mga battles tayo emotionally na hindi natin na-realize na mabigat pala siya. Mabigat pala siya ba? Pwedeng sa work. Parang medyo, parang sa dati kasi nating work, namin ni Princess na work. Company. Parang sobrang laging fast-paced lahat. Ang dami nangyayari. Akala mo chill, biglang boom! Ganon. Akala pauwi ka na, biglang may magtatawag ng meeting at 6 p.m. Mga ganon. Na hindi mo na-realize na iipon siya, mabigat pala. Pero paano ko na-realize na parang, wait lang, B and C weren't checking on me how I was emotionally, na nakakapagod nga naman yung ang dami mong iniintindi and this is the only time that you've thought to have for yourself na you're looking for company. Tapos biglang ganun yung responses nila. B was
B was so scared of me choosing another friend, which is what's the point? And then C was not even thinking about, ay, kamusta kaya si Shena? Okay kaya siya? So parang, bullcrap. Yun ang sabi ko. Kaya parang, yun, if ang red flag doon is if people are not returning the energy, sa'yo, mapaisip ka talaga. It takes practice, siguro, pagka ano ka na, nasadsad ka na, nasaktan ka na, dun ka pala Yeah. realize na parang, oh, those were the signs. Kaya ako din, very, nag-effort ako. Mas na napag-uusapan namin ni Jana na parang may mga red flags ka doon na yun nga, hindi na, parang ikaw lang lagi yung nagbibigay or parang they're just there when you need them. Kaya parang gusto ko, nag-effort ako na, okay, Jana and other friends na parang pagkalalabas kami or anything, gusto ko as much as possible equal. Kung, si Jana, generous naman talaga si Jana by nature. Generous! Tapos ano, di, Nagpapalipad ako ng pera. Charot. maya bubulong si Jana, ano ba yan? Pero parang pag na-realize man, it doesn't have to be, yun nga, it doesn't have to be money, but it could be the time that you spend with them, Yeah. how you take care of them. Parang pag napapansin mo na, teka, parang ako lang. Correct. Ayun. Parang Hindi na ma-match. May naalala ko nan before. Parang naluluhaw ako kanina habang nagkukwento si Madam. Kasi, Hello? Iiyak na yun. Iiyak na yun. May naalala siya na heartbreak niya sa friendship. Naalala ko nung time na kailangan ko ng kausap. As in, kailangan ko ng kausap. Sobrang down ako. Pero, para lang may makausap ako or para lang may makasama ko, kailangan kong ilibre. Kumbaga parang hinihiling ako ng friendship or yun nga, ng kaibigan. Parang may makasama lang ako that time, may makausap. Pero baka naman kasi, sis, baka naman kasi Wala silang pera. libre ka. Baka naman kasi, I mean, not to to invalidate. Wow, napaka na natin sa mga ganyan. Pero baka naman nagpalibre ba? Or ayaw niyang sumama, ganon, pag hindi kayo kakain? Alam mo yun? Kumbaga parang wala daw siyang pera. Kumbaga parang sabi ko, okay, kung wala siyang pera, okay lang naman sa akin. Kung wala, naiintindihan ko naman na Mayaman naman ako. Again, money is not the issue here. Pero sa akin kasi, parang bigla akong parang ang back of my mind, ba't ganun? Kailan kaya ako makakahanap yung tao parang Honda din, katulad ko? Yung parang magiging, yun yung sinasabi ko lagi dito na, I'm not sure kung kay Shena ko yan sinabi. Pero baka, let me know if you can recall, na parang, sabi ko na parang, parang, what if kaya wala akong pera? Parang gano'n, na may kaibigan kaya ako? What if kung wala akong maibigay, na, alam mo yun nga, monetary or kung ano man, meron kaya tayong friends. Kasi minsan, yun nga, yung ibang tao, ganun yung, as long as they can benefit something from us, I mean, yun. Nandiyan sila. Hindi, so yun, napapaano lang ako minsan sa PT na, parang kailangan ko pang bumili ng kaibigan para lang may makasama ako, para lang makausap ako. Kasi nga, kailangan bumili. We're priceless. Siguro sobrang dami kong na naubos ko yung energy ko before sa friendship. Parang ngayon nawawalan ako ng tiwala. Parang ang taas na ng trust issue ko. Kasi masasabi ko ngayon na wala akong matatawag na yung home friend talaga. Yung tipong kapag nawala. Wala na iyak. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Yung tipong kapag nawala ka, yung hahanapin ka. Parang tipong Hala, naiiyak naman ako. Charot. Wala akong gano'n. Episode na to, charot. Oh my gosh. Pero oo. So, malalim talaga siguro yung pinanggalingan ni Princess. Kaya ganun. Pero pero ako naman siguro for me, sis, parang don't lose hope. Kasi may mga friends ka dyan for sure na will be there for you na hindi na kailangan ng kapalit. Like us, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, 'di ba, nag-comment ako sa'yo sa
TikTok mo na we're here for you. Kasi, True. yun nga lang siguro yung masakit, di ba? Kasi nga parang sa love life lang yan na parang you want kasi this person talaga eh. Gusto ko talaga tong maging kaibigan eh. Pero dahil nga inalis siya sa'yo, yun yung masakit na part. Pero kayo ba? Meron ba kayong, sige, para lang ma-lighten yung mood differences, meron ba kayong parang red flag na dinedma na lang? Kasi yung kaninang red flag, talagang umalis na tayo, di ba? Nag-exit na Oo. tayo from there. How about yung parang inaccept na lang natin na okay, red flag niya yun eh. Laging busy. Siguro parang sa sa age ngayon, and everybody has their different priorities. There are friends na parang laging busy. So parang sa akin, I just choose to keep the memories na okay kami. Wala naman kaming pinag-awayan. Dun lang sa part na laging busy. Pero nga kasi, parang alam ko yung personality namin ni Jana the same eh. If you want, you would. Parang ganon. If you want, you would. Pero baka hindi lang niya want enough to spend time with me. And may iba siyang priorities, and that's fine. Kasi, ano naman niya, parang anong tawag mo dito, pag-aari naman niya yung oras niya. So, Yeah. kung however he or she spends it, that's fine. Pero yun, medyo masakit kasi hindi ako kasama siya priority. Pero okay lang. Ganun talaga. At least hindi kami nag-away. At least wala, alam mo yun, walang away. And Oh. open pa rin naman yung doors ko for this person. Pero medyo red flag siya kapag hindi willing mag-spend time for you. Parang feeling mo lang na hindi ka nakasama sa circle niya or sa priorities niya. Ako simple lang ako, yung red flag sa akin. Pero dineded ba ko ha? Pag nagre-reply sa akin nga na one-liner, kunwari ang tayong kwento, di ba? Parang, pero friends pa din naman tayo. Hindi ko naman kita ginudge doon. Pero at some point, red flag naman to. Medyo Parang nakakasuya ganun. na rin kausap. Oo, ganyan. Kasi- Hindi ko naman i-end agad yung friendship Oo. natin. Pero, alam mo yon parang, kumbaga intense na nga yung sinasabi ko Oo. dito eh. Laban na laban ako eh. Tapos, mga 1 to 2 lines lang na parang Ganun. hindi pa talaga oo. Yun for me. May ikaw, Ses, meron ka bang na-experience na Ano ba? pinagbigyan mo na lang? Siguro ang pinaka-red flag naman na masasabi natin sa isang friendship, hindi naman siguro, for me hindi yung busy ka, ganito, ganyan. Siguro ang isa sa mga red Oo. flags ay yung okay ka kapag kaharap. Okay kayo pagkaharap, pero yun nga, malalaman mo na may kinukwento na pala, or kinukwento na yung mga secrets mo sa iba. So, para sa akin, red flag Pero yun. dinedma mo yun? Dinedma ko yun before, hanggang sa naging na lang yung heart ko. Parang naging pusong Naging bato bato na lang. Pusong bato. Kasi dito lang ako Stone cold, gano'n. ganon. So, ayun, red flag sa akin yung nag-promise ka, yun kahit kanino, pero malalaman mo na kinukwento mo pala. Siguro parang ayaw mo na lang patulan. Ayaw Oo, mong, wala kang energy. Yun, dinedma ko yun before. Ayun. Name, drop, name. Sino ba kasi yan? Sino ba? Pero ano ba? Para sa inyo ba, mas madali ba yung makipag-ayos sa partner nyo? Like, sa boyfriend nyo? Kesa sa friend nyo? Honestly, oo. Kasi pag Mm-mm. kayo closure, meron kayong closure culture. Pero sa friendship kasi, or yun nga, sa best friend or friends, lang official kasi na break up. Kaya Mm-mm. yun, kasi bigla na lang mawawala. Mm-mm. So, Parang gets kayo, ganun din yung sa akin. Parang, na lang, ang masakit, same people so same nicknames. Kay B, walang apology sa nangyari sa amin.
So, parang, kasi pag sa relationship mo, sometimes your partner would still try to apologize or what, or wala, parang nag-ghost na lang ako ng tuluyan after everything. Tapos, Casey, parang ganun din. Pinamukha na sa kanya ng ibang friends namin ano yung kasalanan niya sa akin. Tapos, wala pa rin. Kasi ganito, so, ang cycle ko, pagka ayoko na sa taong to, so hindi ko na siya friend, binablock ko. Kasi masama yung loob ko eh. Ah, Pero after a week or so, pagka medyo humupa na yung high feelings ko, ina-unblock ko para to give you an opportunity to apologize. Or mm, eventually along the way, 'di ba? Walang nag-a-apologize. So, mahirap yung gano'n na walang closure given how much ka nasaktan. Kasi talagang kay B, ang lala talaga. As in, feeling ko doon isa yun sa height ng depression. Parang nung time ng fallout namin, pagod ako galing family trip. So, parang yung emotional batteries ko, sobrang mm, down. Tapos, nag-start yung pandemic. So, parang ang yeah. daming worries. Tapos, dumagdag ka pa na parang ang sasakit ng mga salita. Tapos, walang apology. Yun. So, Mm-mm. kaya parang mas masakit kasi pag feeling ko kapag ka-relationship mo, meron ka na parang, well, binigay ko na lahat, tapos hindi tayo okay, oh well, parang ganun. Kasi makaka-move on ka Mm. na parang may ibang jowa siguro, ganun, Next. maybe. Oo. Pero pag yung friend, yung parang sabi nga ni Jana, yung happy memories ninyo, tapos may isip mo yung Mm. emotional investment mo dun sa taong Business. yon, parang ang bigat. Parang hindi mo kasi, pagka sa jowa kasi parang expected na meron kang emotional investment. Pero pag sa ibang tao, kapag ka-platonic, pagka-friendship na ganun, parang ang bigat kasi you treated this person like a brother or a sister. Tapos at the end of the day, akala mo may family ka. Siguro yun, akala mo may extended family ka. Tapos marirealize mo Mm. parang ikaw lang pala mag-isa. So yun, kaya mas masakit siya. Oo nga, masakit kasi tama naman na you treat that person as your family eh. Kasi pag sa jowa, aminin natin, lalo na kung mga first boyfriend natin or second boyfriend, do si Shena di makaka-relate kasi isa lang naging boyfriend. Pero sa mga ganun first two, we're not seeing naman parang ourselves na parang talagang endgame ko na to, ganyan. So Mm. parang hindi ganun. Unlike sa friendship, 'di ba? Na parang, oy parang 'di ba lalo na nung mga bata tayo, best friends forever, mga Oo. ganyan-ganyan. So, kaya siguro mas madali lang makipag-ayos sa jowa versus sa friend. Kasi yung sa friend natin, talagang ang daming investment. Mm. Pero pag ba ganun, kung paano kung hindi na nga makipag-ayos, 'di ba? Paano kung hindi na nga magkaroon ng kumbaga fix? Do you believe na may closure pa ba? Or kailangan pa rin ba ng closure sa friendship? Or it's okay na lang na, let it fly, na mawala na lang sila? Ano na lang, siguro yung part na hindi sila nag-apologize or part na pag na-start kang Mm, mag-ghost, nag-start na wala ng communication for months, mm, yun na yung closure. Parang, yun na yun. For me, tinanggap ko na lang kahit hindi ako okay 100%. Tinanggap ko na lang kasi wala na rin akong aasahan eh. Kadalasan ano yun pride. Parang Mm. napataasan na lang kayo ng pride at this point. And ako parang, mm, Parang kasi parang no apology is already a closure, 'di ba? totoo, Kasi if that totoo. person, 'di ba, talaga truly cares for you and truly treats you as her or his family, kung ano man gender yung tinutukoy mo niya, 'di ba? Dapat apologize. Libre lang Mm, naman mag-apologize. So, True. yeah. Pag naman kasi, pag friendship naman kasi hindi mo naman proactively sasabihin, break na tayo, friendship over, parang ganun. Oo. totoo. So, mawawala na lang talaga. Oo, Tama. most of the time kasi mawawala na lang sila and that hurts the most.
Kasi, Mm. ano lang yun, kumbaga parang ano yun, kumbaga sa magjowa or sa mga ka-talking stage ay nag-ghost lang kayo. Ghosting ba? So parang Mm. masakit siya kasi bigla na lang siyang mawawala nang wala man lang goodbye para magkakaintindihan na lang kayo na okay yung mga Mm. memories nito and Mm. magkakailangan na kayo sa isa't isa. Pero one time kasi may nakausap ako na friend ko, nasa ibang bansa din siya. Kumbaga parang hindi kami nagkikita, nagkamustahan lang kami. Kumbaga 'pag nakausap mo yung taong yun, parang hindi kayo nawala ng matagal or kumbaga walang ilangan. Yun yung Mm. maganda kasi nga kahit na hindi mo siya best friend, kahit na hindi mo siya nakakausap palagi, pero kapag nagkausap kayo, ay parang kahapon lang kayo hindi nagkausap. Sabi nga kasi nila, Mm. closure doesn't always mean na reconciliation siya. Minsan kasi kailangan lang ay understanding. So, Mm. yun, siguro hindi ako hindi ko masasabing nagka-cut ako ng people sa life ko, pero nag-set ako ng limitations. Kumbaga, Hmm. before kasi naubos na ako sa mga kaibigan ko, yung bigay ako ng bigay pero wala akong nare-receive, give lang ako ng give, wala akong nare-receive. Minsan nga, yun nga, nawawala na lang sila ng bigla-bigla, hindi ko alam. So, minsan nako-question ko yung sarili ko, baka ako naman kasi yung may mali. Kumbaga, baka ako naman kasi yung toxic. Na-gaslight mo na yung sarili Yung mo. yeah, Oo. umaabot na po sa point na nag-gaslight ko na yung sarili ko, na kaya minsan, kahit dito o kahit saan, kahit nandiyan pala ako sa Pilipinas, may mga friends ako na, na kapag nakikita na lang bigla-bigla na lang ako tumatahimik, hindi na ako sa kanila, nakiki-jamming, nakikipag-usap. So, yung time na yun, nami-misunderstood ako na, ay, ang moody-moody naman ito, which is, hindi nila kasi alam yung mga na-experience ko before sa friendship. Hmm. Kumbaga parang ayoko na kasing ma-attach sa tao. So 'pag Kasi nga ayoko na-a-attach ng ka na, magulo. nananahimik ka, parang gano'n, Ayun, lumalayo nananahimik ka? na ako, parang naiisip ko na naman yung mga nangyayari before, na maraming mga Mm. sa'kin, ng tawag dun, traidor, yung mga gano'n, Mm. Mm. mga pinagkatiwalaan ko pero nawala na, wala na nga sila ngayon. So yun. Wala na Mm. sila. Hindi mo na kasi kailangan ng closure kasi 'di ba sabi nga, no response is a response. So, Hmm. yun na yun. So, kung hindi tama naman si Princess, hindi naman kasi kailangan sabihin, "Oy, break na tayo," or "Hindi na tayo friends," ganyan. Wala naman kasing gano'n, eh. Kumbaga, kusa na lang siyang mawawala. Puwede mo na lang sabihin na you outgrew that person, lalo na kung friends mo sila nung mga LM days, charot. Nung ano, yung high school or college. Pero yun, talagang mawawala na lang. So parang mas maano siya, mas masakit nga talaga siya sa ano, sa breakup ng mag-jowa. Mm. Kasi 'di Hmm. ba, 'pag mag-jowa kasi mapapalitan mo naman 'yan, eh. Pero kapag friendship kasi, Mm. iba na kasi yung naging ano niyo, eh, yun nga yung foundation na na-build niyo. Parang Mm. sisters na kayo, brothers, mga gano'n. Kumbaga parang twinny na kayo, napag-sharean niyo na lahat, alam niyo na yung baho niyo sa isa't isa, and then mawawala na lang bigla na parang parang bula. Oo. Kasi masarap talaga sa Mm. pakiramdam na kahit isang kaibigan, kumbaga masarap sa pakiramdam na at least merong isa kang kaibigan na nandiyan lagi. Alam ko naman na Mm. meron naman talagang tayo, kumbaga parang busy din naman tayo sa buhay. Pero yung masasabi mo talaga na kaibigan na mapagsasabihan mo na kumbaga hindi mo i-filter yung mga sasabihin or i-share mo. Yeah. Mm. Kumbaga napaka-transparent mo yun sa taong yun, na alam mo na hindi niya i-share yun kahit kanino. Yun yung sobrang maganda. Yun yung Mm. iniin ko. Ayun nga, sabi ko nandiyan naman si Lord. Minsan kinakausap ko na lang din si Lord. And minsan naman talaga, yun, siguro part lang talaga ng pagtanda natin. Kumbaga Natin, wag mo ko idamay, Princess. mababawasan at Pero mababawasan talaga yung circle of mm.
again, at the end of the day, it's not about yung quantity, eh. It's always the Mm-mm. quality of friends that you have. Like, True. ako, nako, alam na yung Shena yan, wala akong masyadong kaibigan. Hindi ko nga mabilang sa 5 eh, baka nga ilan lang. Baka hindi pa makumpleto tong isang kamay ko, masabi kung sino ba talaga yung kaibigan. Kasi it's always about yung quality nung friendship, 'di ba? Sige. So, para naman mas ano pa tayo, maging heartfelt tong ano natin, episode natin, since inumpisahan nyo na. So, kung meron kayong message dun sa old friend nyo, ano yung message nyo na yon? Kasi syempre, di ba, sabi nga natin kanina, hindi na nga natap. Kumbaga, wala nga closure, nawala na lang bigla. Pero, if given a chance na, alam mo yon, kahit man lang sa message, makapag-send ka ng message sa kanya, ano yung message na isi-send nyo? Sa mga tinuring kong kaibigan, best friends, yung walking diary ko, sisters, thank you for everything. So, yun nga, kung nasaktan ko kayo ng sobra, I'm very sorry from the deep. Galing sa galing sa puso ko yan. Galing sa puso ko. Buturan. Buturan. Hina nyo sa Tagalog eh. Sobrang Tagalog kasi, madam. Ang lalim. Pero yun, alam ko minsan mahirap din akong intindihin. Kahit sa current, friendship ko, thank you sa pag-intindi sa akin. Alam ko minsan may mga time na gusto ko lang mapag-isa. Siguro dahil na rin sa mga naging experience ko before, sa mga bad experiences ko before, nadadala ko siya even dito sa current ko. Na minsan kasi iniisip ko baka iwan lang din ako nitong mga taong to. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. But somehow, marami din ako natutunan sa mga bad experiences ko na yun kasi mas nakilala ko yung sarili ko and mas nakilala ko in a way na kaya ko palang mag-isa. Nakakapag-travel na ako alone, nakakakain ako mag-isa sa labas. So yun, thank you pa rin sa inyong lahat kasi nga kung hindi dahil sa mga mga nangyari na yon, hindi ko makikilala ng lubusan yung sarili ko. So I hope you guys are happy now. And I'm still rooting pa rin naman from afar. And ayun, I'm still praying for you guys. Thank you so much. Ikaw, Shena, ano yung message mo? Bilang may hugot ka din eh. So for B, ano na ako, I can say I'm okay, I'm happy, and I hope you are. Parang sabi nga ni Princess, I am cheering for you from afar, literally. Parang ano lang siguro, just want to let you know, it hurts pa rin. And yun, I still deserve an apology, preferably in cash. Ano ko sa Tagalog talaga, I deserve an apology, preferably in cash. And parang na-open yung eyes ko to the red flags of C because of B. And to be honest, because of B, dun ko na-realize yung traumas ko. Parang as in, it opened the floodgates of like, okay, na-realize ko, bakit nga ba sobrang people pleaser ako? Bakit sobrang, parang sobrang acts of service yung yung love language ko. Kasi ganito, parang all of the other things revolving like how I was raised in family and all that. So parang kapapano kay B pala, thank you din. Dahil sa ginawa mo na-realize ko na I shouldn't bend over backwards for people as much as I did with you. So swerte ka kasi ikaw na yung last na ginawan ko nun. Same with C. Parang kay C, malaki ka na C, bala ka sa buhay mo. Basta, din, I only accept apologies in cash, but I wish you well. In hell, de, joke. I wish you well. Yun lang. Ewan ko ba, parang kasi sa totoo lang, parang, wala siguro kung, hindi ako ganun ka-affected sa breakup ko with friends. But, kung may message man ako, dun sa old friend ko na lang, na nasa isip ko ngayon, na on top of my mind,
Parang gusto kong Siguro, pangalanan na parang ayoko. Joke lang. na Joke lang. parang, siguro na lang, na I don't know what happened with us, pero, I know, you could have talked to me. Siguro kasi ako yung type ng tao na very confrontational. So, if may issue ka, you talk. Ayoko yung parang we're talking in riddles or kaya naman silent treatment. Ayoko ng ganun. So, you could have talked to me if hindi ka masaya sa mga sinabi or ginawa ko, 'di ba? Kasi, Mm. kumbaga, kung friends naman tayo, we can talk about anything and everything under the sun. So, you could have talked to me instead of just staying quiet and just ignoring me. Ayun, I don't wish you well. Charot. Hindi. Parang ako naman, I still wish you well and I hope sa mga friends mo ngayon, hindi ka ganun. Kasi it's not good kasi. It's not a good attitude na Mm. kung meron man nasabi sa'yo or kung meron mang hindi na ibigay sa'yo, 'di ba? Gano'n na lang, parang e-exit ka na lang. So yun, ah, and good luck. Good luck sa life. Ganun naman yun. At siguro kasi ang maganda sa communication, like either getting an apology or kaya naman, i-close nyo lang, at least Mm. magkita kayo, 'di ba? Somewhere. Magkita kayo. You can Mm. still parang nod at that person or somehow say hi. To those friends before, we really wish that they don't do it with other people. We wish them not really like in a sense na parang kasi napaka-revengeful ng tunog if you say that you don't wish them well. But the thing is, you just wish them growth. Kasi Yes. you just wish them growth so that, alam mo yun, it's very frustrating to be in their shoes, to lose people the same way na we lost them. And ano na naman I feel din naman na may impact din naman tayo sa buhay nila. Lalo na kay Princess, sa mga kaibigan Mm. niya. Kasi Tignan nyo, ginawa nyo kay napakinabangan, Princess. napakinabangan kasi si Princess. Kaya may impact sa buhay nila. Wala na nanlilibre sa kanila. Pero na parang it hurts din naman sa kanila. May impact din naman tayo sa buhay nila. And we are a loss to them the same way that they were lost to us in a way or another. Yun. So, yun. Wish them growth. Kasi kahit pa paano nag-grow naman ako horizontally. So, tama. So, in short, to all the friends we have loved before, ang masasabi lang namin, follow us on YouTube. Yes! Kahit dito man lang Diba? masuportahan mo kami. Oo. Oo. So, I hope that you like our episode today. Yung So, iba task mo talaga yung magawin. you follow us on YouTube and I hope that you listen to us on Spotify as well. So, yun. Thank you so much, everyone. So, it was a good discussion. So, hope you can, watch us soon on our next episode. Bye! Bye, guys!